Eto halimbawa nasa isang relationship ka, tapos hindi mo inasahan na makakapag-cheat ka. Alam mo yung cheating naman by choice naman yan palagi, eh. So, kung alam mo sa sarili mo na hindi mo makakayang maging isang loyal, alam mo kasi kapag single ka siyempre palagi kang tumitingin sa iba, kung kani-kanino, kung kanino ganyan-ganyan. Huwag kang pumasok sa isang relasyon, yun yung mas makakabuti. Hayaan mo na lang na yung single ka para at least kung gusto mong tsumok-tsak-tsine's ganyan, kung kani-kanino, gusto mo makipag-fling-fling kung kani-kanino, wala kang masasagasahang ibang tao, gano'n. Kaysa naman yung magche-cheat ka tapos in relationship ka na nga, bakit ka pa papasok sa isang relationship, 'di ba? Kung gusto mo multiple yung gusto mong karelasyon, mas mabuti pa wag ka ng pumasok kahit kailan, magpakasaya ka na lang na mag-isa habang nakikipag-fling sa iba. Tapos saka ka magre-reason na kesyo si ganito, kesyo si ganyan, ganito kasi yung ginagawa niya, parang wala siyang, ano sa relationship na parang anong tawag dito, nagkukulang daw siya, ganito. Yung mga reason ba na mga buloktot na reason para lang masabi na naju-justify yung pagche-cheat, ganyan. Parang ano yun, napakalumang ano na nun, napakaluma at gasgas na mga dahilan na yan na nakakabingi na rin. Kaya for me, kung gusto mo ng ganyan, i-let go mo na lang yung tao agad. 'Wag mo ng pinatatagal na magche-cheat ka tapos in relationship ka kasi pinahihirapan mo lang yung tao, eh, pinatatagal mo lang. Ano yung gusto mo, may isa kang side chick or isa kang kabilang relasyon pero gusto mo yung mismong karelasyon mo ngayon siya pa rin yung binabalik-balikan mo, uy, walang gano'n. Pero kung ikaw gano'n ka, alam mo sa sarili mo may saltik ka na, abnormal ka.